Welcome to Donmar TV News Channel. Bukas na ang eleksyon. Okay? So ang topic natin ngayon ay tungkol pa rin ito sa labanan ni Leni Robredo at ni Bongbong Marcos. Okay? So ito yung unang topic natin. Itong post ni Kim Chiu na nag-photoshoot ng style na pink ang color. Ang caption niya dito guys ay pink ang uupo. Okay. Itatalakay natin yan. Okay? Ang next nating topic ay ito. Sa kagabi, around 10:40 p.m., ito yung sabay-sabay na live rally ni BBM at live rally ni Leni Robredo. Okay? I-topic natin yan, mamaya i-explain natin yan. Okay? Pangatlo, ito, Pastor Apollo Kibuloy nagsalita na kung sino ang kanyang susuportahan. Good news ito. So, abangan nyo ito. Pangatlo, itong si Ana Maria Tabunda. Okay? Ito'y expert at research director ng Pulse Asia Research. In-explain niya ang survey kung bakit itong survey ngayong kumakalat ay ibang-iba sa 2016 survey. Okay? Pero bago ang lahat guys, mag-like muna, like and share this video para kakalat ito sa mga BBM supporters at sa mga friends and families natin at pati na rin sa mga iba't ibang mga supporters sa mga kandidato dyan. Okay? Para malalaman nila at malalaman ninyo ang iba't ibang mga galawan ng politiko ngayon. Okay? So, ito na nga. Itong first natin. Si Kim Chiu. Sabi kasi sa caption ni Kim Chiu sa kanyang Twitter kaya o sa Facebook. Kasi binalita ito ng Facebook. Sabi ni Kim Chiu, pink ang uupo. So, talagang masasabi ko yung mga supporters ni Leni Robredo ay handang-handa na sila na mananalo si Leni Robredo. At buong akala nila na mananalo talaga itong si Leni Robredo. Pero, demokrasya man tayo, so let it be, no? Sa kanilang mga paniniwala. Kasi meron din tayong mga paniniwala. Pero mag-react ako dito, mag-comment ako dito. Sa akin lang ay masasabi ko kay Kim Chiu, in your dreams. Kasi hindi mananalo si Leni Robredo. Tandaan mo ito Kim Chiu, hindi mananalo si Leni Robredo dahil naniniwala ako sa mga lahat ng kumakalat na survey na si BBM ang nangunguna. That is based on science, yung mga survey na yan. Okay? So yun lang ang masasabi ko sa iyo Kim Chiu. Ito namang live kagabi, mga around 10:40 p.m., sabay ko tong pinanood at merong nag-post dito na mismo ako, nakapansin ako. No? Kasi sabay-sabay itong live ni BBM at live ni Leni Robredo. Pero if makikita mo sa both live nila, ang live views ni BBM ay 306,000. Grabe, ang dami. Pero itong kay Leni Robredo ay 130,000 lamang. So, hindi nga naka-half. Okay? Hindi naka-half si Leni Robredo. That only shows na marami talaga ang mga BBM supporters. Tingnan nyo. Again, live ni BBM kagabi, same time with Leni Robredo, 10:40 p.m., 306,000 ang nanood. Dito sa live ni Kakamping Leni Robredo, 130,000 only. Mag-comment, mag-react kayo dito sa pangyayaring ito. Naniniwala ba kayo dito? Ako, saksi ako kagabi dito, 10:40 p.m. Anong masasabi nyo ngayon, mga Kakamping? Sinong mananalo? Pagbabasehan natin ang mga manonood. Bigyan mo naman kaming rason na Google Trends na naman.
Okay, moving on. Pastor Apollo Kibuloy. Okay. Itong si Pastor Apollo Kibuloy nagsalita na ito. Okay? He's been observing all the candidates since the filing of candidacy. As far as all of the candidates, meron na siyang nare-red flag at meron din siyang napupusuan. Okay, sino itong mga nare-red flag? Kasi itong si Pastor Apollo Kibuloy, during the SMNI debate, in-invite pala nila lahat na sumali sa debate. Okay, di ba? So, itong si Pastor Apollo Kibuloy nag-o-observe lang sa mga response ng mga presidential aspirants at sa vice presidential aspirants. Ang hindi niya nagugustuhan sa ibang mga presidential aspirants kasi may mga patutsada pa. Sila na nga yung in-invite, sila pa yung may parinig, mga patutsada. Kagaya ng sino ba ang attend? Sino ang dadalo sa debate? Para bang nagdadalawang isip pa kung dadalo o hindi. Like kagaya ni Isko Moreno, nagtatanong pa raw. Leni Robredo's camp, nagtatanong pa raw. Ayaw pumunta kasi bias raw itong SMNI. Mga ganun ba? No? Na hindi nila alam na itong si Pastor Apollo Kibuloy ay isang influential na religious group din ito. Diba? Yan ang hindi kasi sila marunong mag-strategy yung mga ibang kandidato. Pero itong si BBM, pagsabi ni Pastor Apollo Kibuloy na you are invited in a debate, SMNI debate, wala na raw tanong-tanong itong si BBM, kundi yes kaagad. Hindi na nagtatanong. Ganyan ka-humble si BBM. Hindi kagaya ng iba na nagtatanong pa raw na sino ang dadalo sa event like ni Leni Robredo, Manny Pacquiao at Isko Moreno. Nagtatanong sila kung sino ang dadalo. Nalaman nila na yung dadalo ay yung mga yung kulelat sa surveys la Norberto Gonzales, nila Calyodi. Nalaman nila na ganun ang mga sasali sa debate, hindi na sila pumunta. Ganun sila. May cancel culture ba? Pero itong si BBM, wala siyang paki if you are low in rating, pumunta siya. No? Nakipagsabayan siya sa mga hindi popular at mahina yung rating. Ganun siya. Kahit nasa pinakamataas na siya. At ngayon itong si Leni Robredo naghahamon ng one-on-one kay BBM na magdebate sila. Sabi ni Pastor Kibuloy na sinayang mo na yung time na pwede kang makatanong kay BBM sa mga issues. Ha? Sinayang mo yung SMNI debate. Pangalawa kang in-invite, hindi ka pumunta. Di ba? Leni Robredo. So walang kasalanan na si BBM dyan. Pinagbigyan ka na, pero hindi ka pumunta. At ngayon maghamon ka ng one-on-one debate. Anong akala mo kay BBM? Mauuto? Hindi yan mauuto sa iyo. Dahil you need BBM. Diba? Kulelat ka sa survey. So ikaw, yung top 1 sa survey, which is si BBM, gusto mong makipagdebate kasi gusto mong makipag-level kay BBM, which is hindi na yan mangyayari, Leni Robredo. Okay? So yan, red flag ni Pastor Apollo Kibuloy ang mga responses ng mga presidente. No? Pero itong si Bongbong Marcos, equal pa yung treatment niya noon ha. Pero itong si Bongbong Marcos, napupusuan na niya kaagad kasi humble daw itong si Bongbong Marcos. At nakikita niya sa mga kampanya ni Bongbong Marcos at Inday Sara Duterte, halos raw puros positivity ang mga nakikita niya. Kaya pinili niya si BBM at si Inday Sara ngayong 2022 election. Okay, it's a good news to all of us BBM supporters na nagsalita na itong si Pastor Apollo Kibuloy, which is an influential religious group ito na marami ding itong mga tauhan na pwedeng susuporta kay BBM. Okay?
So, lesson learned sa mga presidential na mga mayayabang, sana sa susunod na may invitation kayo, be humble. Hindi na maraming tanong kung SMNI ba yan. In fairness to SMNI, ang galing-galing nga na pagkadala yung pagka-organize yung SMNI debate, di ba? Fair and square at professional pa talaga. Okay? So, ayan guys. Pati ako, masasabi kong good news itong ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy. Dito naman tayo kay Ana Maria Tabunda. Siya yung research director ng Pulse Asia Research. Okay, ito ang sabi niya. 80% ang nagsasabi na hindi na magpapalit ang boto nila para kay BBM. Sa tingin ko, hindi na lilipat. That's why, yun pa rin ang number 1 niya. Ngayon lang kami nakakita ng ganyang kalaking lamang sa buong experience namin. Kauna-unahang pagkakataon ito na mayroong nag-majority voter preference na presidential candidate. Okay, ang ibig sabihin ni Ma'am Ana Maria Tabunda dito is first time lang nangyari sa kasaysayan ng eleksyon sa Pilipinas na malaki talaga ang lamang. Kasi yung 2016, ang laban yun ay kay Duterte, Grace po, at saka itong si Marojas. No? Na sa survey, si Duterte yung halos 20% ang mga lamang niya kay Grace po. At pumapangatlo itong ang nagdikdik ay si Grace po at saka si Marojas, no? So, masasabi ko talaga na legit talaga itong mga surveys. Kasi yung noong 2016, 20% nga ang lamang ni Pangulong Duterte, no? Pero ngayon ang lamang is masasabi mong 62%, yung kay Leni Robredo 19%. So magkano lamang yun? 30, yes, 40, 50, 30, 40, 50. Halos 40% ang lamang ni BBM sa kay Leni Robredo. Diba? So talagang legit yan. Hindi man ganyan ka-accurate ang mga survey, pero masasabi kong mananalo na talaga itong si BBM dahil grabe talaga ang lamang. No? 40% ang lamang niya sa pangalawa, which is si Leni Robredo. Okay? This is again good news, guys. Okay? Ang masasabi ko lang is sa sinabi ni Pastor Apollo Kibuloy na talagang nare-red flag niya yung mga ibang presidente dahil sa mga ugali nila. Paninira, kine-question pa yung SMNI, at saka yung iba dyan, yung kay Isko naging mayabang na, sino raw ang dadalo, yung kay Leni Robredo man, bias raw ang SMNI, mga ganun ba? Siyempre nasasaktan itong si Pastor Apollo Kibuloy na hindi nila alam na influential talaga itong taong to. Which is, sa kanya, red flag na yun lahat, pero si BBM ang pinili niya kasi lahat positive ang nakikita niya kay BBM. Kaya ang boto ko this May 9, 2022, my opinion, sa akin ito, BBM vlogger ako, my vote is for BBM and Inday Sara Duterte. Okay? Kasi pareha kami kay Pastor Apollo Kibuloy na very positive ang kampo ni BBM at Inday Sara. Walang paninira. Ang gusto ay magkaisa at magtulungan tayo. Kasi tayo rin ang kawawa if lagi tayong nagwawatak-watak ang Pilipinas. Okay? So guys, I'm begging you to please watch over your vote this tomorrow. Okay? Sa election. Makakamping ka man, malakson ka man, Maisko Moreno ka man, Leni Robredo, BBM, Inday Sara ka man na supporter, kahit sino, bantayan nyo ang boto nyo. Okay? Bantayan nyo ang boto nyo because nakasalalay ang bansa natin. Okay? So, hanggang dito na lang itong video na ito. You like,
and share this video at mag-subscribe na rin sa channel ko, Don Mar TV, and hit the notification bell para updated kayo sa mga updated kayo kay BBM, especially because my vlog is all about BBM, and updated tayo sa counting ng election. I will be vlogging all throughout the day tomorrow for the counting of ballots, okay? I-update ko kayo from minute to minute, okay? So, yan na nga guys. See you in my next video. Mahalin natin ang Pilipinas. Mabuhay tayong lahat. God bless everyone.